Sa Efeso 5:19 ay ganito ang nasusulat. Efeso 5:19. Sama-samang ipahayag ang inyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Ang musika ay malaking bahagi na ng buhay ng tao. Walang taong hindi na-expose sa music o hindi man lamang natutunan ang pag-awit. Kahit na nga sintunado o hindi gaanong maganda ang boses ay nagsisikap na umawit. Nang mauso ang karaoke, halos lahat yata ng tao sa mundo ay nag-enjoy sa pag-awit gamit ang karaoke. Nang lumaon, ang karaoke ay naging videoke na siyang nagbigay ng daan sa mga interesadong umawit na makasunod sa tono at liriko, kahit na nga kung minsan ay hindi tugma ang bilis at nota ng umaawit sa sinasabayang tugtugin. Sa madaling salita, ang tao sa kanyang hilig sa pag-awit ay nagbigay daan sa paglikha ng iba't ibang instrumento, traditional man o electronic, digital man o hindi. Ang mahalaga ay nagbibigay ito ng kaaliwan sa taong umaawit. Maging ang mga pipi at bingi na akala natin ay hindi maaaring maka-appreciate ng musika, ay mayroon ding sariling paraan ng pag-awit. Kumbaga sa isang karanasan, hindi ang lumalabas ang mahalaga, kundi ang nais na ipahatid ng pusong umaawit. Ngunit hindi lahat ng musika ay nakakaaliw. May mga taong napatay at nakapatay dahil sa pag-awit ng kantang My Way. Kaya nga't laging may biruan, kung kakantahin mo ang awit na ito, siguraduhin lang na ikaw ay nasa tono. Baka may mga taong paborito ang awit na ito, hindi sila masyahan pag inawit ito. Baka mag-init ang kanilang ulo, ay ano pa ang mangyari sa iyo. Noong 1970s, sumikat ang maraming rock artist na ang musika'y nagdadala sa mga kabataan sa emotional hype na nagresulta sa mga kabataang na-enjoy ang gayong uri ng musika kasabay ng paggamit ng droga. May mga kabataang nagpakamatay na attributed sa pakikinig ng gayong uri ng musika. Noong late 2000 naman, nauso ang emo music na dinadala naman ang mga nagpapatronize nito sa damdaming malulungkutin hanggang sa ang ilan dala ng dalamhati ay naglaslas ng kanilang pulso dahil sa matinding pagka-emo. Ngunit para sa mga Kristiyano, lubhang napakahalaga ng musika at pag-awit. Bakit? Narito ang ilang mga dahilan. Una, ang musika para sa mga Kristiyano ay isang pamamaraan upang ipahayag ang damdamin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos. Ang mga anghel ay nilikha ng Diyos upang umawit. Mula pa sa pasimula hanggang sa itinalang pangitain sa pahayag 5:11-13, ay ipinapahayag nito na mahalaga ang musika sa pagsamba sa Diyos. Maging si Lucifer, na naging si Satanas, ay isa rin sa mga gifted worshippers ng Diyos, hanggang sa dumating sa kanya ang kasamaan at itaas ang kanyang sarili at magrebelde sa Diyos. Dahil dito, ang musika ay tahasan ding ginagamit ng dyablo upang ilayo ang tao sa Diyos. Kaya't kailangan tayong magpakaingat sa mga pinakikinggan nating musika, sapagkat maaari tayong ilayo ng gayong awit sa tunay na layunin ng musika. Batay sa Talmud, ang panuntunang gabay ng mga Hudyo sa pagsamba, nararapat na usalin o awitin ng isang worshipper ang papuri bago ang pag-usal ng panalangin. At sa ating mga Kristiyano,
Mahalaga ang pagbibigay ng pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos sapagkat ito ang nagsisilbing susi upang mabuksan ang pintuan ng langit. Ang pagpupuri at pagpapasalamat ay isang pamamaraan upang ang trono ng Diyos ay mabuksan. Dahil dito, dapat nating alalahanin na ang musika at ang kabuuan ng tao ay dapat na mayroong integridad. Ang ating emosyon ay dinadala natin sa mataas na antas o ang tinatawag natin na divine emotion. Hindi dapat na magkahiwalay ang mensaheng inaawit sa kaluluwa ng isang tao. Kung masaya ang hatid na emosyon ng pagpupuri at pagpapasalamat, hindi passive ang kaluluwa sa pagtugon sa musika. Ngunit dapat ding alalahanin ng mga instrumentalist na ang pagtugtog ay hindi dapat lumilika ng pagkabalisa o pagkasira ng kapayapaan, sapagkat may mga pagkakataon na sa halip na dalhin ang mga tao sa diwa ng pagsamba, ang mga tugtog ay lumilika ng dissonance o discord na hindi na angkop sa diwa ng pagsamba. Ikalawa, ginagamit natin ang musika upang ipahayag ang mga paniniwala ng tao tungkol sa kapangyarihan at katangian ng Diyos. Mahalaga ang musika sapagkat isa ito sa behikulo upang isaysay ang mga doktrina at karanasan ng tao sa Diyos. Ang mga himno at mga salmo na tinatawag na major keys ay mga awit na ang daladala ay kagalingan at kapahingahan. Masasabi natin na talagang may kaugnayan ang katawan sa musika sapagkat sa tuwing inaawit natin ang mga himno at mga salmo ay may inihahatid itong therapeutic healing. Ang mga himno ay walang dissonance o discord, kundi mayroong theological and doctrinal truths na inilagay sa karanasan na naghahayag ng kapangyarihan at kadakilaan ng Diyos. May mga taong dahil sa pag-awit ng himno, sapagkat ito ay divinely inspired, ay nagpalakas ng loob, nagbigay ng pag-asa, at naghatid ng kapayapaan sa mga taong nakapakinig nito at habang inaawit ito. Dahil dito, hindi dapat nakalimutan ang mga himnong ito sa kabila ng mga dumaraming makabagong spiritual and praises songs. Ang mga himno ay sumasalamin hindi lamang sa mga katotohanang naranasan noon, kundi maging sa kasalukuyan at sa darating na panahon. Minsan, habang inaawit ang "It is well with my soul," isang nagdadalamhating ina ang naluwagan sa kanyang nararamdaman, hindi lamang dahil sa maganda ang musika, kundi may hatid na comforting lyrics ang nasabing awit na nababagay sa mga taong nakakaranas ng pagdadalamhati sa buhay. Ikatlo, umaawit tayong mga Kristiyano upang ipahayag ang mensahe ng Diyos sa kapulungan ng mga taong sumasamba sa Kanya. Dahil dito, mahalaga ang gampanin ng choir. Ang choir ay hindi nag-iinsayo sa panahon ng pagsamba, kundi may mastery na inaawit ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ng awit, at ito ay hindi ginagawang bara-bara lang. Ang choir ay nag-iinsayo ng lubusan, may lubos na pag-unawa sa liriko at mensahe ng inaawit. Sa makatuwid, mahalaga para sa isang choir na bigyang pansin muna ang pag-aaral sa mensaheng kanilang dadalhin. The choir should be immersed in the song so that its members could experience it first. Mas mainam na nauunawaan ng choir ang kanilang inaawit, at higit na mainam kung ang mensahe ng awit ay kanila ring nararanasan. Mahalaga na alalahanin ng choir o ng sinumang mga awit
at instrumentalist na ginagawa ito upang maghatid ng mensahe ng kapayapaan, kagalakan, kagalingan at pag-asa sa mundong nababalot ng kabalisahan at nangangailangan ng inspirasyon mula sa Diyos. Dahil dito, mahalaga para sa choir na pangunahan ang kongregasyon sa pagpapayabong ng karanasan sa pagsamba sa Diyos. Mahalaga para sa isang kaanib ng choir na pagbutihin ang ministeryong ito upang maging instrumento ng biyaya ng Diyos sa mga taong sumasamba at nananalig sa kanyang kapangyarihan at kadakilaan. Upang magkagayon, sama-sama nating maipahayag ang ating mga damdamin sa pamamagitan ng mga imno, mga salmo at mga awiting espiritual. Buong puso tayong umawit ng papuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Buong puso nating ipahayag ang ating mga paniniwala tungkol sa Diyos at ipahayag natin ang mensaheng hatid ng Diyos sa pamamagitan ng Kristiyanong musika. Tayo'y manalangin. Dakila naming Diyos, na siyang naghahatid sa amin ng kapayapaan, kagalingan, pag-asa at kagalakan. Hayaan mong ang aming mga puso ay umawit upang dakilain ka sa aming buhay sa kalagitnaan ng mga taong sumasamba sa iyo. Bigyan mo po kami ng mabuting pagkakataon na magkasama-sama sa ritmo, liriko at himig na nagsasabing dakila ka. Ikaw ang Diyos na mabuti at makapangyarihan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.